Hello, good morning guys. Kasabong, Luzon, Visayas, Mindanao. Nandito naman ako sa umaga na ito ngayon. Magbigay naman og sample tips sa inyo sa kaalaman ko tungkol sa pag-feed ko ng manok. Pagparis-paris ko sa babae, lalaki na gagawin ko nga mga panglaban. Kasabong pala, bago ko magpatuloy muna, hayaan nyo muna ako, magpapasalamat muna ako sa inyo at akin talagang mga subscribers, followers, viewers. Maraming salamat talaga sa inyo nga lahat sa subaybay nyo sa aking YouTube, Kalyaw Kasabong TV, sa aking mga gi-upload dito na talent tungkol sa kaalaman ko sa pag-alaga ko ng manok. Maraming salamat talaga. At saka sa hindi pa, paki-subscribe din, paki-follow din ito yung aking mga gi-upload na videos dito sa aking channel para na makalat, parang kahit pa paano mayroon ding matutunan kung makapanood ang kapwa natin na mahilig mag-alaga sa manok ng mga panglaban. Kasabong itong hawak ko ngayon nga manok, ano to siya, yung isa lang din ito, ka-process ko lang ng Sweeter Creek, kaya lang siya ang pinag-iwanan, pinakamaliit sa lahat magkapatid. Ang timbangan nito niya 1 city lang sa ngayon, pero bata pa naman, pinagintahit. Ano pa lang ito siya, 7 months. Pero mga kapatid nito, tumimbang na ng 2 ang timbang. Kaya sa magkapatid, kung may lalabas na derby size, kung pagparaisin talaga natin ang tinawag ko nga medium size, at saka yung manok na sakto sa sukat kaya ng inahin ko, original ko nga sweater, ipares ko sa Grace, may lalabas na medium size talaga, mayroong lalabas na derby size. Kaya kailangan na pagparisin yung nga manok, yung kan maliit ang lalaki, ang broodcock nyo, parisan nyo ng medyo malaki-laki nga matangkad nga inahin. Inulit-ulit ko na to sa inyo kasi yung iba kasi mababa daw ang kalabasan. Kung mababa nga ang inahin, ang iparis ng lalaki dyan mataas, matangkad, malaki. Kung maliit man ang lalaki, katulad dito, ang iparis mo ito kailan inahin na mataas din, malaki, matangkad. Yan ang niyan, libre pagparis sa manok natin para ang kalabasan sakto sa sukat. Kasi tandaan nyo kasabong, lalo na kayong mga baguhan pa lang, kung ang pag-breed natin, kailangan talaga pag dumami na, mag-out tayo. Halimbawa, katulad sa akin, nasisikip ng lugar ko, mabilis maibinta talaga, mabilis. Subok ko na kung sakto sa sukat ang manok, sakto sa pangatawan, dikit ang sipit-sipitan, at saka kailangan, kahit simple ang pagmumukha lang sa manok natin, basta linyadang quality at saka lahing mananalo. Kasi iyan ang madalas na pinipilit ng mga sabungero, at saka sa kulay. Mas mabilis mabinta, ulitin ko sa inyo, yung magustuhan sa mga kapwa nating sabungero, yung kulay pungkan, dilaw paa o kaya putik paa. Ang talisay nga, totoo lang, mas mabili pa ang mga kulay kupula kaysa dito. Kaya totoo kasabong, nung nagbawas ako ng 15 piraso nga istag, ang bilis kong na-out yun, ang bilis na ubos. Yan totoo. Kaya ang mga sabungero ngayon, mga mautak, marunong na tumingin sa manok. Karamihan, kahit probinsyano yan, taga-probinsya, marunong nang tumingin sa manok. Yan totoo. Kaya ang ipayo ko sa inyo mga baguhan pa lang, ituturo ko dito sa aking channel na kung magmanok man lang kayo, magsimula kayo, doon na kayo sa linyadang mananalo quality. Kasi kung quality ang gawin nyo nga broodcock pangpalahi, tapos quality din ang gawin yung materialis nga inahin, ang kalabasan yan, mga maganda na. Una pa lang masalang nyo, unang papisa pa lang yung mga maganda na ang resulta. Di kagaya ng magsimula kayo sa mistisuhin na inahin, o kaya mistisuhin na broodcock nyo, ang kailangan magpaulit-ulit pa kayo niyan, ibalik nyo sa ama,
Halimbawa, ito, quality na lalaki. Ang babaeng gamitin nyo, mistisuhin lang. Kailangan ang maging anak na babae na kakulay nito, Grace, Talisay, ibalik mo muna dito. Parang doon nalalabas ang mga magandang pagmumukha, magaling bumaton pagbalo. Pero kung pagparisin mo, ang iparis mo na nito, halimbawa ko lang, tulad ko lang sa inyo dito, kung katulad nito, halimbawa quality ito, ang iparis mo minayin quality, una pa lang na itlog, pagparis niyo ang kalabasan mga quality na mga maganda na talagang manok. Yan ang totoo nga pag-breed na karanasan ko. Kasi kung mistisuhin, inahin, ibalik mo pa yan ang anak sa ama na babae. O kaya ang lalaki nga anak, ibalik mo sa ina. Yan lang ang pag-breed niyan kasabong sa totoo lang. Kaya lang ang ginagawa ko sa akin, kaya ang mga manok ko steady permanente ang linyada sa mga manok kong kalabasan sa maging mga anak, mga sisiw, kasi may ano na ko pili na broadcast ama nito yung Grace ko nga 3 panalo, tapos may bullet ko din na naka-3 panalo na rin, may pula ko nga 3 panalo na rin na baldado, at saka may 2 times winner kong bandid ng bakbakan. Yan ang mga materialis ko. Tapos may inahin ako nga sweater, mayroong Grace, mayroon na nga akong Blue Legs ngayon na quality na inahin din na Talisay, Blue Legs. Tapos mayroon akong blues, tawag sa Bisaya yan, abuhin ang blues dito, abuhin sa Bisaya yan, mayroon ako. Pero parehas dilaw o paa, kasi ang mga manok, ulit-ulitin ko sa inyo, ang kahiligan kong ibibreed ko sa mga manok ko, parang palatandaan yung lahat na nanonood sa akin, ang mga manok ko mga dilaw paa, pag sarili kong palahi ng manok. Ulitin ko sa inyo, kung may ibang ipakita ko nga ibang paa, green legs o blue legs, hindi sa aking manok yun. Ipakita ko naman sa inyo kung anong kalabasan ng quality ko nga blue legs nga inahin ngayon na dumalaga. Nag-umpisa na akong paingkibit sa mga itlog. Kung may lalabas na blue legs nga Talisay, iyan, palahi ko na yon. Mapakita ko sa inyo kahit sisiw pa lang. Yan ang totoo kasabong sa pag-alaga ko ng manok. Kaya ang tinuturo ko to sa inyo, ini-suggest, i-advise ko sa inyo mga baguhan pa lang. Kasi sa kamahal na ng patuka, vitamins, pagkain ng manok ngayon, ang isang sakong Inirton, ang bili ko 980 pesos na, kulang-kulang 1,000 na. Iba pa yung vitamins yan, gamot, pag-inject, yun, purga. Kaya doon na tayo magsimula sa quality, kung maari lang. Pero kung mayroon man talaga kayong mga taga-probinsya, may mananalo kayong mistisuin na manok, parisan talaga nyo ng quality nga inahin yan. Dikit ang sipit-sipitan, sakto sa height, bulto ang katawan. Tapos kung magkaanak yan ng lalaki nga, halimbawa pula nga inahin, kung may anakin niya kulay pula, ibalik nyo muna sa ina. Tapos ang kakulay naman sa ama na babae, ibalik nyo sa ama din. Yan, maganda na rin ang kalabasan yan. Kasi importante natin, ipayo ko naman din sa inyo dati yan na sa aking unang mga, pinayo ko na sa unang kong mga video sa unang mga gi-upload ko nga. Importante din sa manalo. Kahit mistisuin lang ang manukin natin, i-crosses natin kung gusto nating mataas ang pagka-quality niya, pagka-manok niya, ang uri niya sa dugo na gawin nating panglaban, para na mayroon tayo nga pangsabay sa mga quality niya manok, i-crosses natin, ibalik-balik muna natin yan. At least may dugo siya nga mananalo. Yan ang pinaka-importante dyan. Sa mga baguhan, ito din ko talaga magsawang sasabihin sa inyo sa pagmamanok, kasi nasa inyo na yan kung anong gustong kulay nyo na kahiligan. Alamin din nyo kung anong nagpanalong kulay na hawakan nyo, mamanukin yung ilalaban nyo. Yan ang ipagpatuloy yung mga kulay niyan, kasi yan ang ginagawa ko. Kasi kung manukin natin basta manok lang, lagi tayong talo niyan, lamang tayo sa talo. Doon tayo sa matatalo man tayo, pero lamang tayo sa bilangan sa paglaban na manalo tayo ng 3, natalo tayong 2, okay na yun. Natalo tayo ng 1, panalo tayong 2.
Yan ang ibig sabihin ko dyan. Gusto ko nga i-share sa inyo kasi yan ang ginagawa ko. Natatalo, totoo, natatalo ako. Matalo kong isa pero manalo akong dalawa. Yan yun. Kung matalo man kong dalawa, manalo naman ko ng 3 pirasong manok. Yan ang sinabi ko sa inyo nga ibig sabihin ko, ang pagmamanok ko, doon ako sa lamang sa panalo kaysa talo. Bakit doon pa ako magmamanok sa kulay na lagi akong talo? Sana may matutunan kayo kasabong. Hanggang dito muna ako. Bukas naman uli. Subaybayan nyo lang ang mga i-upload kong mga videos dito sa aking YouTube Kalyaw Kasabong TV. Kasi kahit papaano mayroon talaga kayong matutunan dahil unti-untiin ko dito. Ituturo ko sa inyo ang tungkol sa kaalaman ko mula bata pa ako sa pag-alaga ng manok nga hindi ako laging talo, lamang ako sa patalo. Yan lang. Thank you. Bye-bye.